Okay. Ganito lang ang sabihin ko. Ang gulo ng Senado. Divided po ang Senado. Sabi ko. Ngayon, may nakalagay sa Bible yan eh. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sabi niya sa Matthew, ito basahin ko sa inyo. Sige. Para malaman nyo. Matthew chapter 12. Verse number 25. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo mismo, ang sabi niya, and Jesus knew their thoughts and said unto them. Ang kausap niya mga political leaders eh. Ang kausap niya mga Pharisees and they are political leaders. Ano sabi ng Panginoon sa mga political leaders? Ang sabi niya, every kingdom divided against itself is brought to desolation. And every city or house divided against itself shall not stand. O hindi ko na i-explain yan sapagkat that is already self-explanatory. Yan sinabi po ng Panginoong Jesucristo sa mga political leaders during His time. During His time. Okay. At ang ginamit niya dito, kingdom eh. Kingdom, ibig sabihin, ginamit niya gobyerno. Oo. Yung ginamit niya yung house, the house of Israel. Ang sinabi niya, ang parang ng Panginoong Jesucristo, if you divide yourself, you cannot stand. Ganun din po ang maaaring mangyari sa Senado. Hindi, tingin niyo ba hindi pa nangyayari? Yung division ay talagang nandoon at markadong-markado na? Ay, according to what I read, medyo talagang delikado na eh. Wala naman talagang tinatawag natin na unified effort ang Senado to actually take care of the need of the people eh. Nagbabangayan po silang dalawa eh. Hindi ba dapat na yung pinaka-leader nila o yung SP ang gumawa ng paraan para ma-unify ang buong body? Yeah, palagay ko totoo yan. He must do something about it. Pero kung halimbawa hindi naman niya kontrolado ang mga senador. You see? He can do something about it, but ang tanong ganito, can he control some of his own people? Hindi. Yun ang medyo malabo doon. Hindi nga nalang makontrol si Senator Amy, yun ang nagsalita eh. Kung last na lang po, I know you have to leave in a while po, no? Pero nandito na rin po tayo sa topic ng Senado po. Baka meron po kayong gustong ibahagi sa amin, i-komento patungkol dito sa bagong Blue Ribbon Committee composition. Ang chair po niyan ay si Senator Pia Cayetano, Vice Chairpersons Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada. Yan po, mga miyembro po, Bongo, Robin Padilla, Mark and Camille Villar, Cheese Escudero, and Amy Marcos. Wala po ako masasabi kay Senator Pia, okay po siya. Okay po siya maging chairman dyan. I'm so glad she is the chairman. May masasabi ako sa mga dalawang vice chairman. No? Hindi ko na sabihin kung ano pa. Pero kay Senator Pia, okay siya.